Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2:30 in the afternoon here in the Philippines. At pag-uusapan natin itong pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa China, no? At may video akong ipapakita sa inyo from News 5 at i-play natin yung video at magre-react tayo dun sa mga kaganapan na nangyari doon sa pagbisita ni PBBM sa China, at meron doon mga political analyst na gumawa rin ng opinion sa ginawa ni PBBM, no? At magre-react tayo diyan, no? Medyo may isang komento doon na parang hindi ko nagustuhan. Okay? So magko-komentaryo tayo diyan at himay-himayin natin yung mga detaling information. Okay? So, bago natin ipapakita yung video na yan, bago natin itatalakay itong pagpunta ni PBBM sa China, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook natin at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Tapos na mag-like and share. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow itong ating Facebook at YouTube. Okay, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ito na nga, ating pag-uusapan itong pagpunta ng ating Pangulo sa China, no? This is a good move na si Presidente Bongbong Marcos ay pumunta sa China. That only proves and that only shows na may respeto itong si Presidente Bongbong Marcos sa bansang China. Na alam naman natin sa gitna ng girian dyan sa West Philippine Sea, so anong mga karagatan na hindi naman pinag-aaway, no? Pero nag-claim yung China, nag-claim rin tayong mga bansang Pilipinas, no? Pero kahit may ganyan tayong relasyon sa China, rumirespeto pa rin itong si Presidente Bongbong Marcos sa bansang China, especially sa kanilang leader na si Xi Jinping. At vice versa rin naman na itong si Xi Jinping, since from the Duterte, former president natin, no? Since from the administration of the Duterte, magkaibigan na yung dalawang leader na yan, no? Si former President Duterte at si Xi Jinping, na may magandang relasyon, may mga diplomatic na mga pananalita, no? When it comes to yung karagatan nga na pinag-debatihan ngayon, di ba? So alam naman natin ang mga Pilipino na meron tayong at kanya-kanyang opinion tungkol dyan when it comes to the West Philippine Sea, dyan sa South China Sea, so mga ganyang bagay na usapin, di ba? So ngayon naman na pumunta itong si Presidente Bongbong Marcos dyan sa China, ano ba ang makukuha ng ating bansa? Yan kasi ang tanong . Ano ba ang mga agreements na dapat tugunan? Ano ba ang makukuha ng bansang China rin, no? Vice versa, no? So, yan ang alamin natin. Panoorin natin itong video, balita ng, and by the way, no? Itong si Presidente Bongbong Marcos is set to have meeting with the Filipinos there in China. So alamin natin kung ano ang nangyari, okay? So i-play natin itong video sa News 5 at sabay-sabay tayong mag-react sa nangyari. Okay? Let's play. Wala munang pagtitipon si Pangulong Bongbong Marcos at ang Filipino community sa sidelines ng kanyang state visit sa China. Pero ngayong araw... Okay. Nakasanayan na kasi na kapag itong ating Presidenteng Bongbong Marcos ay pumunta sa ibang bansa, usually, ang una niyang ginagawa ay makipagkita sa mga
kababayan natin. Like for example, kung pupunta siya ng Singapore, yung mga kababayan natin doong mga Pilipinos sa Singapore, makipag-meet siya, makipag-welcome siya doon at mag-speech, no? Ngunit sa nangyari ngayon sa China, no meeting sa mga Pilipinos. Itong si PBBM natin sa China. Dahil nga, no, sa pagkakaalam ko, lumalakas at tumataas yung cases ng COVID-19 sa China. Okay? So, until now, litong-lito ako, bakit until now, hindi pa naagapan ang COVID-19 ng China? Bakit tumataas? Tayo nga na Pilipinas medyo bumababa ng ating cases at sa ibang bansa rin, no, nag-declare na ng wala ng pandemya. Pero ewan ko ba guys, until now, no, kayo mga audience ko dito, no, mag-comment kayo bakit until now itong China problema pa rin sila sa itong COVID-19 na tumataas, nag-lockdown pa nga yung ibang mga lugar dyan, no? So itong si Xi Jinping is very strict now sa kanyang isolation, no? So pati nga ang pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos is very strict, no? Yung ang kanilang pag-filter ng tauhan diyan, pagpasok, ganun, test kaagad, no? Kasi mga malalaking tao ito. Okay? So continue. Gaganapin ang bilateral meeting ni PBBM at Chinese President Xi Jinping. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tuwing tutungo si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa para sa state visit, bumibisita siya sa Filipino community. Pero sa kanyang state visit sa China, hindi muna haharap ang Pangulo sa mga Pinoy sa Beijing. Bunsod dito ng mahigpit na COVID-19 protocol sa bansa na kasalukuyang nakararanas ng pagsipa ng mga kaso. Nakararanas ng pagsipa ng kaso ng COVID-19. Hindi ko alam bakit sumipa pa rin ng mataas dyan sa China. Pagpangalang ng official delegation at media sa Beijing Capital International. Tingnan nyo ang suot ng ating First Lady, oh. With fashion naman, ngunit nakabalot talaga yung kanyang katawan, no? Para iwas. Kung matatandaan natin itong si Presidente Bongbong Marcos ay yung nagka-COVID-19 ito ng 2 beses. Okay? So careful na itong ating presidente dito. National Airport, agad na isinakay ang lahat sa shuttle diretso sa St. Regis Hotel. Doon sumailalim lahat sa rapid test. Mahigpit din ang paglabas-pasok sa hotel. Merong ipinamigay na security pin sa buong delegation na isusuot sa damit para makapasok. Ngayong araw, 3 pagpupulong ang kanyang dadaluhan, kasama na riyan ang pulong ni PBBM kay Chinese President Xi Jinping. Makakausap din niya ang iba pang Chinese officials. So I think, no, that was the first meeting with PBBM and itong si Xi Jinping, no? Meeting, nag-handshake sila. I think that was the first, no? Pero when it comes to a formal meeting, siguro nangyari na pero hindi pa binalita, no? So ni-welcome ni Xi Jinping itong si Presidente Bongbong Marcos at talagang makikita mo na welcome ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Gaya ni Chinese Premier. At isa pa, last visit ni Presidente Bongbong Marcos was that time nung buhay pa itong ating former President Marcos Sr., itong si Ferdinand Marcos. Okay? So ito yung pangalawang visit ni Presidente Bongbong Marcos. I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development to the peoples of both our countries. Malinaw ang speech ni Presidente Bongbong Marcos na talagang ipinaalam niya sa China na tutugunan natin yung peace. Okay? Kasi dahil nga dito sa karagatan na pinagdebatihan natin ng both na bansa, China at Philippines, medyo mataas na usapin ito, no?
So, ang kay PBBM ay he hopes, no? Para na rin nagpaparinig itong si PBBM ng leader ng China na si Xi Jinping na maybe it's time for us both countries na pag-usapan na ito, no? Kung ano ba talaga ang ating gawin dito. Okay? Higit 10 bilateral agreements ang inaasahang lalagdaan sa state visit ni Pangulong Marcos. Ilan sa mga ito ay sesentro sa agrikultura at negosyo, bukod sa mga miyembro ng gabinete, kasama ng Pangulo sa China. But if you will try to analyze, hindi lang tungkol sa debate ng karagatan ang pagpinuntahan dyan ni Presidente Bongbong Marcos. Meron pa ring economic aspect, yung mga agrikultura, mga trading, no? Marami. Hindi lang yung tungkol dyan sa karagatan. Ilang negosyante. I hope to return home to the Philippines. So, pinag-usapan ngayon, nag-speech itong si PBBM kung ano ang kanyang expectation sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Okay, pakinggan. With a harvest of agreements and investments that will benefit our countrymen and further strengthen the foundation of our economic environment. Diba? So, for short, yung ating Pangulo ay nag-hope na pag-uwi niya sa Pilipinas ay tungkol pa rin sa ekonomiya na may makukuha ang Pilipinas and both ways sa China. Sa programang The Chiefs ng Dito na ako na parang nawindang dito sa isang political analyst na parang tinitira niya itong ating former President Duterte sa pag-handle niya sa China. Okay? News naman, sinabi ng political analyst na si Richard Haydarian na ayaw ni PBB. Ito, si Professor, hindi ko kilala ito, no? Pero dati ko na itong nakita sa mga interviews sa mga news channel, no? Professor Haydarian, no? Naniniwalang maganda ang posisyon ni PBBM sa ugnayan sa China. So okay din naman, no? Ngunit may may komentaryo kasi siya sa Duterte administration. At ng China na maulit ang nangyari sa nakaraang administrasyon. Like, it's gonna be hard for me because you had 6 years with Duterte, nothing really happened. Nothing really happened daw sa pamumuno ni former President Duterte when it comes to China. Ulitin natin. Na maulit ang nangyari sa nakaraang administrasyon. Like, it's gonna be hard for me because you had 6 years with Duterte, nothing really happened. It's really gonna be hard for you dahil ayaw mo talaga si Duterte noon pa. Sa mga interview mo noon, ayaw mo talaga yung mga desisyon ni Duterte. Ikaw, Haydarian, talagang ayaw mo ang mga desisyon. Diba? Paano mo nasabi na walang nagawa ang Duterte administration sa China? Sige nga. Paano mo yan nasabi? Political analyst ka pa naman. Di ba? Sinubaybayan nyo ba ang mga gabinete at ang mga nangyari doon? Pumunta si former President Duterte doon sa China. Nalaman nyo ba? Nandun ka ba sa usapan ni Xi Jinping at ni President Duterte? Na masabi mong walang nangyari? Merong pinag-usapan yan na hindi natin alam. Okay? Yun, opinion ko yan. You have to respect also my opinion. No? Duterte always said na hindi tayo makipag-gera o makipag-away dyan sa China dahil talagang talo tayo. And that's the reality and that's the fact. No? At that time, hindi makapursu si Pangulong Duterte sa kanyang plano towards China dahil nga dito sa COVID-19. Na alam naman natin na itong China todo ang suporta sa ating kababayan when it comes sa pagsugpo ng COVID-19. Nagbigay ng mga vaccines
nagbigay ng mga tools, mga kits para lang tulungan tayong Pilipino during the pandemic. Kaya nga si Duterte, no, wag mong sabihin na walang nangyari kasi naka-benefit tayo sa China. Ha? Hidarian, naka-benefit tayo sa China. Milyon o kahit nga bilyon siguro, no, hindi ko alam ang mga datos nito, pero millions of pesos siguro ay may naitulong itong China sa atin. So wag mong sabihin walang nangyari. Okay? Bakit? Bulag ka ba? Oh. Nandyan pa yan sa channel nyo. Sa, ewan ko ba if connected ito sa News 5. Di ko alam ha. Tingnan nyo sa News 5 channel. Tingnan nyo sa UNTV. Tingnan nyo sa ABS-CBN at GMA. Yung mga balita tungkol dyan. Kung ano ang mga naitulong ng China sa Pilipinas. Bago ka magsabi na walang nangyari. Oh, kung sa usapin sa karagatan, ang ating Pangulong Duterte ay nag-wise laman, no? Kagaya rin sa gagawin ni PBBM ngayon, no? Na he is trying he is trying to communicate our leader, the leader of China, and also to communicate China na pag-usapan natin ng mabuti itong West Philippine Sea, yung karagatan na dinabatihan ng dalawang bansa. Kasi delicate ito eh. Okay? You know what's delicate, Hidarian? Delicate itong mga moves natin. Hindi na tayo papayag na makipag-away pa tayo ng ibang bansa. Walang patutunguhan yan. Di ba? Oh, continue tayo. Lumala yung situation sa West Philippine Sea. Oh, lumalayo raw ang situation ng West Philippine Sea. Oh, ikaw, mabilis kang makapagsabi ng ganyan. Oh, ikaw nga ang mag-solve kung papaano mo i-solve itong West Philippine Sea ng ganyan-ganyan lang na verbal lang. Hindi ito easy. Okay? Kung makapagsabi ka, parang it's easy for you to solve na ganun-ganun na lang. Walang investments na talagang nangyari. I don't want the same thing. Oh, anong gusto mong investment? Oh. Anong gusto mong investment? Ha? Anong gusto mong investment na mangyaring gawin ng Pilipinas o ng China? Oh. Detalye mo. To happen to me. Now, if you want me to have a good relationship, give me something. Dagdag pa ni Heydarian, nasa mas magandang posisyon ng Pilipinas ngayon. Marcos is planning to go to the White House, no? Probably like they did this year, and then to Tokyo. So China also knows that. So siguro ipipreempt din ng China. I'm sure i-offeran siya ng US at Japan ng ganito. So I have to offer something. Sa panayam din ng programang Di ko alam, no? Political analyst, pero di marunong hindi naman ako nagmamagaling, ha? Ang sa akin lang ito, opinion ko ito. Oh, siguro mas magaling ka pa sa akin, pero para sa akin, doon ako, tutol ako doon. Hindi ako, sa kanyang the way nag-react itong si Hidarian, hindi ako pabor doon. The Big Story ng One News, sinabi ni Professor Renato De Castro na getting to know stage pa lang ng dalawang bansa ang unang state visit ni PBBM sa China. Pero tingin nila, balanced approach ito ng administrasyon. Well, it signifies its effort for a balance. Independent, friends to all, enemies to none, but it's a balanced approach. Dealing, of course, with China, and of course, last year, he had, of course, this was not a state visit. He went to New York, and of course, he had a chat with President Joe Biden. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark. So yan. Ang pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa China, para sa akin, no, ito ay mahalaga, no. Pero when it comes to usapin ng ekonomiya, mabubusog tayo niyan. China never fails to help Philippines, and we really thank you for that, Xi Jinping. Sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga sakuna, mga bagyo, China never failed na tumulong sa atin. Sa panahon ni former President Duterte
at sa ngayong panahon ni Presidente Bongbong Marcos. Sabi nga ni former President Duterte, bigyan nating pansin ang mga magagandang bagay na ginawa ng bansang China at bansang Pilipinas. Hindi natin pansinin o bigyang pansin yung mga negatibong bagay na nangyari between the country. Yung mga nangyari sa karagatan, na merong mga nangyaring di maganda, di natin tututukan yun. No? Importante, no? Tutukan natin kung saan ang ating bansang Pilipinas at ang bansang China, kung saan tayo maka-benefit both country. Okay? Sa ekonomiya, yung usapin ng West Philippine Sea, para sa akin ito mahirap yan. Mataas na usapin yan. Nag-claim tayo dyan sa karagatan na yan. Ang China rin ay nag-iisip rin na sa kanila yan. Nag-isip tayo sa atin yan. So mahirap yan. No? Kung meron tayong mga history books na nagsasabi na atin yung mga karagatan na yan, yung China rin is meron rin sila. History books na nagpapatunay na sa kanila rin. So, both countries claim. So, for now, ang magawa ni Presidente Bongbong Marcos is to hope na maresolba yan. Pero hindi yan ganyan kadali. Yung political analyst dyan sa naimbitado ng News 5 everywhere, hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari dyan sa usapin ng karagatang West Philippine Sea. Di ba? Hindi ko alam anong gusto niyang investment na sinabi niya. Pero, when it comes to country na magtulungan, wala tayong problema dyan. Both leaders ng China at yung Philippines matitino yung mga isip. Diyan lang man tayo sa isang bagay na hindi makasundo. 'Di ba? So kayong mga audience ko dito, mag-react nga kayo, mag-comment nga kayo. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Paano ba ito? Tama ba itong move ng ating Presidente Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa China? No? Narinig nyo ang highlight ng kanyang speech. Mag-comment kayo, mag-react kayo at babasahin natin yan. Okay? So guys, importante na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sa Facebook at sa YouTube natin, like and share. And also guys, please consider na i-follow at i-subscribe itong Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, hanggang dito na itong video na ito. Happy New Year sa inyong lahat. Have a great day. God bless everyone. See you in my next video.